Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Kamusta po kayo? Nawa na sa mabuting kalagayan po bawat isa sa atin sa oras ito. Ngayon po bago tayo magpatuloy para po sa salita ng Panginoon, maaari po ba huling po bawat isa na mo po. Manalangin po tayo sa atin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, purihin ka aming Ama, pasalamatan ng dakilang pangalan mo. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, panalangin po namin, samahan mo kami sa pakikinig namin ng iyong mga salita. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, maging ang aming mga mata, Panginoon, upang marinig, makita, maramdaman po namin ang kahiwagaan ng iyong mga salita. Lord, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, sa bawat salitang marinig po namin, Panginoon, ay maging paalala, Panginoon. Lord, may apply po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano, aming Ama. Dalhin po namin habang kami ay nabubuhay. Aming Ama, panalangin po ang katagumpayan, Panginoon, at ang biyaya mo na patuloy namin maranasan. Saan man po kami naroon ngayon, sino man po ang kasama namin nakikinig ng iyong mga salita, ipagpalain mo rin po aming Ama. Sa lahat na naabot ng tinig na ito, dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagsama, Panginoon. Lord, kayo na pong bahala, Panginoon, na lubukog sa bawat isa sa aming gamit ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras po na ito, pag-aaralan po natin ang pagpapatuloy lamang po ng 7 Last Words of Jesus na ating pong series. Bago po tayo magpatuloy para po sa ika-4 na salita ni Jesus, magbalik na po muna tayo doon sa unang tatlong mga salita na ating pong narinig sa mga nauna po nating mga preachers. So, hindi na po bago sa atin bilang mga Kristiyano yung unang tatlong salita po na sinambit ni Jesus nung siya ay nasa krus. Kung matatandaan po ninyo, si Jesus ay nanalangin sa Lucas 23 verse 34 ng ganito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Jesus mismo ang nagturo sa atin ng kapatawaran at naparito siya upang magdala ng kapatawaran sa sanlibutan. Kaya hindi na ito bago pa para sa atin. Noong kinausap niya ang magnanakaw na kasama niya nakapako o ipinako sa krus, sinabi niya rin po sa mismong verse, Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Alam na natin ito dahil naparito siya upang tayo ay patawarin at balang araw ay makasama niya sa langit. Nung kinausap ni Jesus si Maria at ang apostol na si Juan, hindi rin natin ito ikakagulat pa. Dahil dito nakita natin na talagang sinunod ni Jesus ang kautusan sa Biblia na dapat igalang ang ating ama't ina, ang ating mga magulang, at ito, maging ito rin po ay nagawa niya nung siya ay nabubuhay dito sa lupa at hanggang sa kanyang huling hininga, nagawa ng Panginoon ang isa sa mga utos na ito. Ngunit ang ika-4 na salita o ika-4 na pahayag ay nagpapahiwatig ng misteryo. Basahin po natin ang ika-4 na salitang ito sa Matthew 27 verses 45 to 49. Sabi po dito, makinig po kayo, mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. 46. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, tinatawag niya si Elias. May isang tumakbo at kumuha ng espongha, binasa ito at nang maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Kung babasahin natin ang talatang ito, maaaring sabihin natin ang naganap sa Panginoong Jesus ay hindi niya inaasahan, na parang siya ay nabigla. Subalit alam nating nalalaman ni Jesus ang lahat ng magaganap sa Kanya. Alam niya na kailangan niyang inuman ang sarong ito kahit gaano pa ito kapait. Ipinahayag niya ng una na ipagkakanulo siya ng isa sa kanyang mga alagad at yun po ay si Judas Iscariote, na siya ay dadakpin ng mga sundalong Romano. Alam niya kailangan niyang ganapin ang lahat ng mga isinulat patungkol sa kanya. Sabi nga po sa Lucas 24:44, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Nang ako yung sumasa inyo pa,
kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Sa makatuwid, nalalaman po at alam ng Panginoong Hesus ang lahat ng magaganap sa Kanya. Ngayon po alamin po natin, ano po ba yung malaking misteryo o hiwaga doon po sa mga pahayag na binitawan ng ating Panginoon sa ika-4 na salita. May 3 misteryo po nakapaloob sa pahayag nito ni Jesus sa krus. Kung maintindihan natin ang mga misteryong ito, mas mauunawaan po natin kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Umpisahan natin sa malaking misteryo, ang kadiliman sa krus. Simula tanghaling tapat hanggang sa alas 3 ng hapon, binalot ng kadiliman ang lugar na ito at yung kadiliman po na yun ay hindi na po basta kadiliman. Supernatural darkness po, kakaibang kadiliman na hindi pa po nakikita ng kahit na sino. Siguro po ito po yung klase ng kadiliman. Wala namang wala namang po eclipse, pero namangha at nagulat din yung mga tao dahil hindi nila inaasahan yung ganong klase ng kadiliman. Now, ano po bang uri ng kadiliman iyon? At bakit iyon naganap? Alamin po natin. Una po, may 3 pong posibleng kasagutan sa tanong po na ano bang uri ng kadiliman yung naganap ng mga panahon na iyon. Una, ito ay tinatawag po natin, palagay po lang natin, is darkness of sympathy o pagdadalamhati. Ang ating tagapaglikha ay nasa sitwasyon na siya ay mamamatay na. At ang kanyang mga nilikha ay nahihirapan din sa kanyang sitwasyon. Alalahanin po natin noong nagkasala sina Adan at Eva, dahil sa ginawa nila, naapektuhan ng lahat ng nilikha ng Panginoon ay naapektuhan. Pinatawad sila sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi pwedeng alisin ng Panginoon yung consequences. Nagkasala sila. Hindi pwedeng alisin ng Panginoon yung kapalit ng kanilang kasalanan na gawa. Consequences na hanggang sa mga panahon na ito, hanggang sa panahon natin, ay nararanasan po natin. Dinana po natin yung kasalanan na gawa ni Adan at ni Eva. Kailangan muna nating paghirapan ng lahat ng bagay. Ultimo ang pagkain sa araw-araw. Na kailangan ng dugot pawis ni Adan, maging ang pagdadalang tao ni Eva at marami pang ibang bunga ng kanilang kasalanan. Imagine niyo kung hindi nagkasala si Adan at Eva. Marahil yung buhay natin, hindi yung katulad po sa mga babae, hindi mahihirapang mga anak, walang sakit, walang tagutom, walang kahirapan. Kung ano mang pinaranasan, even ito po sitwasyon natin. Pero dahil sa kasalanan na nagawa ni Adan at ni Eva, ito po yung resulta, ito po yung consequences, yung mga nararanasan po natin hanggang sa mga oras na ito. At isa pa sa consequences po, dumating ang kamatayan. Ang lahat ay naghirap dahil sa kasalanan ng tao. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay sinusunod siya, maliban lang sa tao. Nauutusan ng Diyos ang ulan kung saan ito babagsak at sumusunod ito. Nauutusan din ng Diyos ang hangin kung saan ito iihip at sumusunod ito. Pero nung inutusan ng Diyos ang tao na kung alin ang tama sa mali, naging panalo pa rin ng tao at nagkasala. Hindi sinunod ng Diyos. Sabi nga po sa Romans 8, kung sinasabi diba sa Romans 8 na all things work together for good, ganun din po sa mga oras na ito, kung ma-apply natin sa sitwasyon ni Jesus ng mga oras na iyon. Masasabi din natin, all creations are in pain, groaning and travailing in pain. Bakit? Dahil naghihintay na ang paparating nating tagapaglikha, napapalayain ng sanlibutan. Sa tingin ko, ang kadilimang ito ay ang kadiliman ng pagdadalamhati. Ang lahat ng nilikha ay nagdadalamhati kasama ng ating tagapaglikha na nasa krus. Noong si Jesus ay namatay, natubos niya ang sanlibutan. Ang pisikal na pagdurusa ni Jesus ay matindi. Hindi po yung ordinaryong napaso ka lang, hindi po yung ordinaryong nadapa ka lang. Nagsimula ito sa paghampas at pagpalo sa kanya ng literal na bumabalat sa kanya po pira-piraso. Pinipira-piraso po yung kanyang balat at gumawa ng malalim na hiwa o sugat sa kanyang likuran, sa kanyang balikat, sa kahit na saang parte po ng kanyang katawan. Maraming mga tao namatay mula sa isang paghampas lang. Tulad niyan. Sunod, nagdiin sila ng isang puro ng tinhik pababa sa kanyang ulo. Ang malalim na mga karayom ay pumupunit sa balat
ng kanyang mga ulo, kanyang ulo. At dugo na umaagos pababa sa kanyang mukha. Binugbog rin siya simula sa mukha pababa. Dinuraan, tinuya. Tapos ginawa siyang magbuhat ng kanyang sariling krus sa daanan sa Jerusalem patungo sa lugar kung saan siya ipapako. At yun po ay tinatawag po nating bulo. Sinisimbolo ng koronang tinik na ito ang pagtutubo sa ating mga kasalanan ng pagpasan niya sa krus. Pinasan niya ang ating mga kasalanan upang maalis tayo dito. Pangalawa po na makikita natin na uri ng kadiliman ay tinatawag po nating darkness of solemnity o yung mataimtim na kadiliman. Tahimik. Solemn. The just died for unjust. Imagine po ninyo yun, namatay ang walang kasalanan para sa ating mga may kasalanan. Inosente. Walang bahid ng bumis, pero inalay ang buhay niya para sa ating lahat. Sa Biblia, sa aklat po ng Exodus, mayroong matinding kadiliman din pong nangyari. Kung babalikan po natin in Old Testament times. At yun po ay yung dumating ang ikasyam na salot na nagdulot ng 3 gabing kadiliman sa Ehipto. Lumaganap at naging kalat sa buong Ehipto ang kadiliman. Kahit saan ka pumunta, madilim. Nagkaroon po ng kadiliman bago pa man po ang paghukom. At noong mga time po na yun, kahit noong oras po ng Pasko, ay meron din pong kadiliman hanggang sa dumating po ang kamatayan ng bawat panganay. Ang kamatayan ng ating Panginoon sa krus ay napakataimtim. Seryoso. At banal na pangyayari. Hindi po ito biro eh. Hindi siya yung patulad lang natin na pwede tayong mag-prank katulad po ng mga nauuso ngayon na napapanood po natin. Sa mga napapanood po din sa YouTube, sa social media, hindi prank yung ginawa ng Panginoon. Hindi siya nagbibiro, hindi siya nag-joke. Imagine nyo na yun, ipinako siya sa krus. May mga dugong tumigis sa kanya. Ni halos hindi siya makilala dahil sa dinanas niyang pagpalo sa koronang tinik. Kung simpleng natural na tao lang po ang makakaranas nun, patay na po in a second. Physically, makikita pa natin nakakatayo ang Panginoon ng mga oras. Kung papanood po natin yung Passion of the Christ, yung mga gumagaya po doon sa sitwasyon ni Jesus, buo pa. Makita naman physically okay pa, pero deep inside, durog na durog ang Panginoon. Durog ang mga buto, yung mga laman po niyan makikita na. Hindi po biro ang ginawa ng Panginoon. Hindi siya nagbiro, hindi siya nag-joke, hindi siya nagpa-prank yung ginawa niya yun para sa ating lahat. Seryoso po ang Panginoon. Hindi siya naglalaro. Kaya dapat lang din na seryosohin natin yung mga oras na ito. Seryosohin natin yung pag-alala natin doon sa mga huling sandali ng buhay ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mapunta tayo sa impyerno. Kung hindi nag-joke ang Panginoon nung siya ay nabayubay sa krus, hindi rin po joke, hindi rin po biro ang impyerno. Kung hindi biro ang ginawa ng Panginoon, hindi biro mapunta din tayo doon kung hindi po tayo titigil sa ating mga kasalanan, kung hindi tayo hindi natin kikilalanin ng Panginoon. Kailangan po natin seryosohin ang bagay na ito, mga kapatid. Seryosohin natin yung buhay ng Panginoon na inialay niya para sa ating lahat. Hindi, seryoso. At gusto kong seryosohin nyo yung habang nakikinig ka sa mga oras na ito. And it leads us dun sa pangatlong klase po ng kadiliman. At yun po yung tinatawag po natin darkness of secrecy. Yung lihim na kadiliman. Sa loob ng 3 oras po na iyon, ay tinupad o sinagawa na ng ating Panginoon ang dakilang layunin niya dito sa lupa. Nang mag-isa. Nang wala siyang kasama. Nalalaman natin ang lahat ng mga ito ay halimbawang iniwan sa atin ng Panginoong Yesus. Lahat ng mga ito ay hiwagan ng kanyang pagiging Diyos at ayon sa kanyang ipinasya sa kanyang sarili. Nalalaman din natin ang pagkapako niya sa krus ay simbolo ng pagdadala ng kasalanan ng sanlibutan.
ng marami sa atin. Nalalaman din natin, hindi iyon nagloloko lang, hindi lang po nagjo-joke ang Panginoon. Bagamat sa kanyang sarili nagtataglay ng kasalanan, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang magkaroon ng bahagi sa ating mga pagsalansa. Kung matatandaan po ninyo, noong araw ng pagbabayad sala, nung pumasok ang isang pari sa templo, pumunta siya mag-isa. Dinala niya mag-isa kapalit ng mga kasalanan iyon. Maging si Jesus, ang Diyos mismo. Si Jesus ay nasa krus sa loob ng 3 oras na iyon. Daladala niya ang pangwalang hanggang kabayaran sa harapan ng Diyos. Tinapos na ang dakilang gawa nang siya lang mag-isa. Naparito siya upang tayo ay tubusin sa ating mga pagkakasala. Na ano po ba yung mga gawain iyon? Ano po ba yung tinupad ng Panginoon? Ang tuparin ng kaligtasan nating lahat na kaya niya mismong tapusin na kahit siya lang. Tahimik siya. Tahimik ang Panginoon sa 3 oras na iyon. Matapos ay nagsalita siya ng ganitong wika. Nang mag-aalas 3 na, nang hapon sumigaw si Jesus. Ito lang po yung time na nagsalita siya. Pero sa loob, bago po ito magsalita yung sa loob ng 3 oras na iyon. Ito lang po yung time na nagsalita ang Panginoon. Sumigaw si Jesus. Hindi lang po salita, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung salitang sumigaw, hindi lang po tumawag, hindi lang po sinabi dito na sinabi ni Jesus. O nagwika ang Panginoon, pero ang sinabi kong salita, sumigaw. Yung mga katagang, hirap na ang Panginoon. Pagod na ang Panginoon, hindi na niya kaya. Kaya niya nasabit yung mga salitang ito. Alamin po natin, ano po ba yung malaking misteryo doon sa mga salitang binitawan ng Panginoon at doon sa kadilimang bumabalo sa krus. Alamin po natin yung mas malaki pang misteryo. Ngunit may malaki pang misteryo, ang kalungkutan sa krus. Ano yung kadiliman lang po, yung pagiging mag-isa ng Panginoon. Pero ngayon ito po yung isa pa. Misteryo ng kalungkutan sa krus. Sino po ba dito sa inyo yung hindi nalulungkot? Kahit ako po, aminin ko na may mga pagkakataon na nagiging malungkot din po ako. Noong mga panong ito, habang papalapit ang huling oras ni Jesus, ay malungkot din po siya ng palungkot. Mula sa 12 apostol niya, ay 11 na lamang ang natira. 3 beses siyang ikinaila ni Pedro. Pinabayaan at iniwan siya ng lahat. Naiiwan siyang mag-isa saan? Sa krus. Bakit ba naging malungkot si Jesus? Ang tanong po natin. Bakit sa pinabayaan ng Diyos Ama? Pinabayaan ko ba talaga siya? Ito ang nagagawa ng kasalanan sa atin. Kung tayo po isipin natin. Pag tayo nagkakasala, ginagawa po nitong malungkot ng isang tao. Inihiwalay po tayo nito o inilalayo po tayo nito sa Diyos. Kung alam mo sa sarili mo na may kasalanan ka, ilalayo mo yung sarili mo kasi nahihiya ka, natatakot ka. Katulad na lang din po ng ginawa ng isang anak, doon po sa kumbabalikan po natin ng Luke 15, yung prodigal son. Kagaya din ng pagkakasala na nagawa ni Adan at Eva. Nung nalaman nila na sila ay nagkasala, nalungkot sila. Bunga ng kanilang kalungkutan, nagtago po sila kasi nahiya sila eh. Nagkasala sila. At hindi rin po ito iba sa kasalanan na meron po tayo. Kapag alam mo natin sa sarili natin na may kasalanan tayo, inilalayo natin. Sinasadya natin minsan ilayo yung sarili natin kasi alam natin, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Malungkot? Kasi wala nakakaalam na may kasalanan ka, kundi tanging Diyos lang. Hindi alam ng mga katabi mo, ikaw lang nakakaalam. At malungkot yun na wala kang katulong. Ganun din ang Panginoon ng mga panahon ito. Sobrang lungkot ng Panginoon. Pero ito po yung gusto kong sabihin sa iyo. Kung nakikinig ka man ngayon, ito yung gusto kong ipaalala sa iyo. God has never forsaken you. Kailanman hindi ka pinabayaan ng Diyos. In fact, that's the reason why bakit nandito ang Panginoon. Yes, nandito ang Panginoon nang bumaba siya dito sa lupa. Ginawa niya magpakain
ng 5,000 o ng marami pang mga tao, nagawa niya gumawa ng mga himala, nagawa niya magpagaling ng mga taong may karamdaman, ng mga may sakit. Pero hindi yun yung reason kung bakit talaga siya nandito. Main reason ng Panginoon, major reason ng Panginoon kung bakit siya nandito. Ang tubusin tayo sa kasalanan at sabihin niya sa iyo, hindi ka mag-isa, hindi kita pinapabayaan. Maaari kung may mga pagkakataon na nararamdaman mong mag-isa ka lang, sobrang lungkot, at maging ang Diyos yun din po ang nararamdaman. Pakiramdam mo, iniwan ka, pinabayaan ka na ng lahat ng tao. Pero ito lang yung paalala ko ulit sa iyo. Kailanman, hindi ka pinabayaan at iniwan ng Panginoon. In fact, sinasamahan ka ng Panginoon kung paano niya sinamahan sila Joseph, kung paano niya sinamahan sila David, si Daniel, noong mga panahon nila. Hanggang sa mga oras na ito, gusto kong sabihin sa iyo kapatid, sinasamahan tayo ng Panginoon. Habang nakikinig ka, nakaupo, nakatayo ka man kahit nasa ang lugar ka ngayon, kasama mo ang Panginoon at hindi kanya pinabayaan at iiwan mo isa. That's one of His promises. He will never leave us nor forsake us. Sapagkat dinala niya ang kasalanan ng marami, ininagay niya ang kanyang sarili sa kalagayan na dapat napabayaan. Mismo si Jesus. Alam ng Lord sa sarili niya na wala siyang kasalanan, pero dahil dala-dala niya yung kasalanan natin, yun din po yung inilalagay niyang pakiramdam niya. Yun po yung inilalagay ng Panginoon ng pakiramdam niya na kailangan niya ilayo ang sarili niya sa Panginoon. Sa Biblia, ang Israel ay pinabayaan ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan at pagtalikod sa Kanya. Maraming sabihin ng iba na pinabayaan ng Diyos ang sarili niyang anak. Opinyon ko lamang po ito. Ipinapakita lamang dito na magagawang pabayaan ng Diyos maging ang kanyang mga anak o mga lingkod kung hindi nila gaganapin o gagawin ang kanyang kalooban. Opinyon ko lamang po. Subalit hindi ito po ang nais ng Panginoon. Kabaliktaran po ito ng nais ng Lord. Hindi naman magagawang pabayaan ng Panginoon ang sino mang gumaganap ng kanyang kalooban sa kanyang mga kautusan. He was forsaken of the Father that we might never be forsaken of the Father. He went through the darkness so that we can have light. Si Jesus po mismo, siya na mismo yung nauna. Minarapat niya siya na lang yung makaranas para tayo iba yung maranasan natin. Iniiwas niya tayo doon sa posibleng kahantungan ng ating mga kasalanan. Siya mismo yung naging way, siya mismo yung naging paraan, siya yung gumawa ng paraan. And a great misery is the loneliness of the cross. Malungkot mag-isa, mahirap mag-isa, pero lahat yon ginawa ng Panginoong mag-isa at kinaya niya ng mag-isa. Now, the greater mystery or greatest mystery is, ang pinakamalaking mystery po dito is, yung makikita din natin sa talatang ito, ang pagiging bulag sa katotohanan ng mga tao. That's why I ask you in prayer, I tell you in prayer, na buksan ng Panginoon yung ating mga spiritual eyes. Kasi may mga pagkakataon na nagiging bulag tayo sa katotohanan. Katulad na lang ng mga sundalo at ng mga taong nakapaligid noon sa lugar kung saan ipinako ang Panginoon. Nung sinabi niya yung mga salitang, Eli, Eli, lema sabachthani, akala ng mga taong tinatawag niya si Elias. Pero bago po natin yung aralin pa, yung salita pong Eli ay isa pong Hebrews word na ang ibig sabihin po ay Diyos. Yung lama naman po, ang ibig sabihin po ay bakit. At yung salita naman pong sabachthani ay nangangahulugan naman po ng paghingi ng saklolo. Kaya po yung translation niya, kasunod po ng salit ng mga pahayag ni Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, ibig sabihin po ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nagbalik po tayo. Isa po ito sa pinakamalaking misteryo sa atin at nakakalungkot na bagay. Bukod sa kadiliman sa krus, bukod sa malungkot dahil mag-isa ka lang, mas nakakalungkot po dahil bulag at naging bulag ang mga tao noong mga panahon ito. Marami sa kanila nakakala na si Elias ang tinatawag po ng ating Panginoon. Ngunit bulag sila sa pag-aakalang yun ang kanilang pagkakadilig. Ito ay isang panagbuhay ng paghihirap na makikita natin sa awit ni David. Ito ay isang katuparan ng isang kalagayan sa lumang tipan
Kung babasahin po natin ito sa Psalms 22, awit 22, hayaan niyo pong basahin po siya sa inyo in English. Sabi po dito sa una pong talata, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me from the words of my groaning? Ulitin ko po yung una ha. My God, why have you forsaken me? Pagsasakatuparan po ng sinabi sa lumang tipan pa lang po, meron na pong propesiya na mangyayari ito. At yung pagkakasakatuparan po niyon, itong mga panahon ito nang si Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo. Panaghoy po ng paghihirap ng ating Panginoon. Ngunit ang tanong po, saan po ba naging bulag yung mga tao na kapaligid sa Kanya? Yung mga sundalo, mga kababaihan, mga kalalaki, mga kabataan ng panahon iyon. Hanggang sa mga panahon ito, sa totoo lang po, hindi lang noon, hanggang sa ngayon, marami pa rin pong nagiging bulag sa katotohanan sa ginawa ng Panginoon. Saan po ba sila naging bulag? Bulag sila sa katotohanan, sa kasulatan sa Biblia. Bulag sila sa tagapagligtas at bulag sila sa sarili nilang kasalanan. Marahil din pong dahilan kaya hanggang sa mga panahon ito, may ilan pa rin pong parte ng ating mundo na naghihintay pa rin sila ng Mesiyas, naghihintay pa rin sila ng tagapagligtas na hindi nila alam na dumating na po ang ating tagapagligtas. Yun po ang isa sa mga nakakalungkot na bagay. Nagiging bulag ang tao sa katotohanan, sa salita ng Panginoon. There is a great misery, and that is the darkness of the cross. At the cross, there is a greater misery, the loneliness at the cross, but the greatest among of those misery is the blindness before the Lord. So sana huwag nating hayaan na maging bulag tayo sa katotohanan, maging bulag tayo dun sa kadiliman, manatili tayo sa kalungkutan, na wala ang Panginoon, na hindi natin kasama ang Panginoon. I pray na ito po ay maging paalala sa bawat isa sa atin. Hindi nais ng Panginoon na maranasan natin na tayo ay mag-isa, na tayo ay palaging nasa kadaliman, na tayo ay palaging malungkot. Hindi nais ng Panginoon na nangabahin ito. Ang nais niya, mapunta tayo sa liwanag. Nais ng Panginoon maging bukas yung ating mga mata. Ang nais ng Panginoon maging masaya tayo. Kaya niya ginawa yung pagtitiis niya sa krus. Siya yung naghirap. Siya yung nagtiis para sa ating lahat. Now sa oras ito, pwede bang hindi ka natin itanggi mo po? Samahan mo ko sa isang panalangin. Kung ikaw man ay nakakaranas ng kalungkutan sa mga oras na ito, kung ikaw man ay nasa kadiliman, pakiramdam mo, wala na nakakakilala sa'yo, wala na nakakaalala sa'yo, pakiramdam mo ang lungkot-lungkot mo, pakiramdam mo ang liit-liit na ng mundo mo, wala na nakakaalala sa'yo. Napakadilim. Walang kulay yung mundong inagagalawan mo. Pakiramdam mo, wala na kang nakakaalala sa'yo, pinabayaan ka na, para ka na lang bula, para kang hangin na hindi nakikita. Samahan mo ako sa panalangin sa oras na ito. Taas natin sa Panginoon yung lungkot na nararamdaman mo, yung kadiliman na nasaan ka. Samahan mo ako sa panalangin nito. Pwede bang itaas mo yung mga kamay? Iningin mo sa Panginoon na samahan ka niya sa oras na ito. Tulungan ka niya na makaalis dyan sa kadiliman na yan. Makaalis dyan sa kalungkutan na yan dahil hindi nais ng Panginoon yan. At buksan ng Panginoon yung puso mo, maging yung mga mata mo sa katotohanan na mahal ka niya, ginawa niya para sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. At hindi ka niya iiwan, kailanman ay hindi ka niya pamabayaan. Palagi kang kasama ng Panginoon. Sa oras na ito, gusto kong sambitin mo itong mga salitang ito. Ulitin mo gamit ang iyong ibig na nagagaling niya sa iyong mga puso. Kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, hindi ka pa nakilala sa Panginoon, gusto kong ulitin mo itong mga salitang ito. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo
sa mga paalala mo. Panginoon, maraming salamat po sa narinig kong mga salita. Salamat po sa iyong mga pangako, sa iyong mga paalala, sa iyong pagmamahal, sa iyong kapatawaran. Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Isinusuko ko ang aking buhay. Ikaw na po ang kumilos, ang manguna, ang aking Diyos, maging hari ng aking buhay. Panginoon, linisin mo po ang aking puso sa aking mga kasalanan. Papasukin mo ako at gawin mo iyong anak. Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat. Ikaw na po ang musunod sa aking buhay. Ngayon ako na lamang po mananalangin sa inyo. Pinagpagatapos sa oras nito. Panginoon, maraming salamat po sa narinig naming salita mo. Maraming salamat dahil sa kabila ng mga kalungkutan, kapighatian, sa kabila, Panginoon, ng kadiliman at pagiging bulag namin lahat. Palagi ka nandyan at palagi mo pinapaalala sa amin na dapat kami lumapit sa iyo, Panginoon, kapag nararanasan namin nagiging malungkot kami, nasa kadiliman kami, walang nakakaalala sa amin, alam po namin na nandiyan ka palagi. Alam po namin na kasama ka namin, Panginoon. Kailanman na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, tapat ka sa iyong mga salita. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Kung sino man, Panginoon, na nakakarinig ng salitang ito, bigyan mo siya ng comfort, i-comfort mo siya, yakapin mo siya, Panginoon, iparamdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal, Panginoon, yakapin mo siya, ibulong mo sa kanya yung mga salitang mahal mo siya, Panginoon, at kailanman na hindi mo siya iiwan, aming Ama. Panginoon, patuloy kang maghari sa buhay namin. Salamat sa paalala mo, Panginoon, salamat sa pagbayubay mo sa krus, salamat sa buhay, sa dugo na tumigis para sa aming mga makasalanan, Panginoon. Wala kami ibang nais kundi ang magpasalamat sa iyo, Panginoon. Alam po namin na hindi po magaganap ang mga bagay na ito. Hindi kami maliligtas. Hindi kami, Panginoon, magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi dahil sa iyo, aming Ama. Maraming salamat po. And we declare, Panginoon, yung katagumpayan sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Anak po na kami, Panginoon. Salamat sa pag-welcome sa aming Panginoon. Lord, sa lahat ng mga makakita na yung mga salita, patuloy na pagpalain mo sila. At sa pagkatapos ng gawain po natin, pagpalain mo po kami, Panginoon, samahan mo kami throughout this day, Panginoon, habang kami nagbubuhay. Maraming salamat po sa iyo pong mataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.